Welcome to Donmar TV News Channel. God, Mr. President. Jesus Christ. And yet, Jesus Christ was a victim of wrongful execution. Is that correct, Mr. President? Mr. President, it's hard to include what happened to our Lord Jesus Christ because it's purposely, Mr. President, it happened that way for the saving of lives of many, Mr. President. I'm sorry? For the saving of lives of many, Mr. President. Purposely, it happened that way, Mr. President. Are you saying that the execution of Jesus Christ was a correct execution? Perhaps what the gentleman means is that the redemption would not have been possible if Jesus did not die on the cross. This was a debate that we had with Senator Tolentino and I in 1993. Because in the Bible says, Mr. President, Jesus said that he can command his angel to protect himself, but he didn't do that because purposely he's going there to sacrifice himself and for us to be saved. That is the reason that eternal life. the saying that Vox Populi, Vox Dei is correct. Because the people wanted Barabbas to be released and not Jesus. Yes. Because God wanted Jesus to redeem. And that is why we believe that Jesus Christ was wrongfully executed, Mr. President, because of the wrong Vox Populi, Vox Dei. Anyway, Mr. President. O yung una niyang statement bago pa siya tumakbo na mag-kitsch-kitsch siya, ipaglaban niya yung Philippine Sea. Nakukulangan ako doon sa kumpara doon sa bago pa siya tumakbo. Nag-i-election pa lang. Dapat patuloy niya yun. Political analyst Ed Montayo says Pacquiao's recent statement has something to do with the upcoming polls. We could have heard this criticism, much earlier. But obviously, the fact that it's only now that we're hearing it, it has something to do with posturing for 2022. Tayo says the West Philippine Sea issue will be an election topic in 2022. And he says Pacquiao is aware of this. Itong si Pacquiao, nung pinanonood ko yung news, alam mo, isa lang ang pumasok sa utak ko. Ano nangyari dito sa taon to? Naging reklamador na. Alam mo yun, totaling naging opposition na yung dating niya. Sabi ko, ganito ba ang gagawin ng isang presidente na supposedly magaling magsalita? Alam mo yun, parang from mahirap, naging boksingero, pagkatapos maging boksingero, magiging senador, tapos ngayon gusto maging presidente para ihaon ng Pilipinas sa kahirapan. Pero biglang nakita ko yung news, abay panay ang reklamo. Panay ang reklamo niya dito sa PDP, kay Kusi. Anak naman ng wedding yan. Manny Pacquiao, ang aga mo namang nabulok. Sorry, pero wag kang magagalit, ha? I don't think that's not nice. Hindi talaga maganda eh. Alam mo, ang reaction ng mga tao, anong nangyari sa'yo? Ang aga mong kinain ng sistema ng politika sa Pilipinas. Alam mo ganito eh. Napakarami nating politiko na masasabi nating hindi sila nasa administrasyon, hindi sila kaalyado ng administrasyon, pero tahimik na nagtatrabaho, at the same time, meron silang nakikitang hindi maganda, pero instead of magreklamo at pumutak, aayusin na lang nila yung trabaho nila at aayusin nila yung nasa lugar. O ano man yung lugar na nasasakupan nila. Kasi nga, alam naman nila na pag pumutak at putak sila, walang mangyayari. Pagka pumutak ka lang ng pumutak at magdadaldal dyan, hindi ka nakakatulong.
Dalawang bagay lang naman sa mundo ang meron sa Pilipinas sa gobyerno ito pagdating sa mga citizen. Dalawang bagay lang. May nakakaambag ka ba? Nakakatulong ka sa bayan mo? O nakakagulo ka lang? Yun lang naman yun. Lagi nyo itong isipin ito. Ikaw ba nakakatulong o nakakagulo? Kung ikaw ay politiko, yan lang naman ang itanong mo sa sarili mo. Wala namang problema kung disagree ka kay Pangulong Duterte, pagpatakbo ng IATF. Pero remember, even if you have the freedom to say o to criticize the government, ang tanong, nakakatulong ka ba o nakakagulo ka lang? Angel Geraldino Serbanat, try ko lang ito from Alcobar, KSA. Uy, na from KSA? Walang biro. O, ito panoorin nyo ito. Alam nyo, ayan tuloy, bulong-bulungan ngayon dyan sa PDP kasi 'di ba natandaan nyo nito isang araw lang merong hidwaan ang si Sec Cusi dito at ang grupo ni Manny Pacquiao. Okay? Twice nangyari yung bangayan nila. Tapos yung pangalawa, si Pangulong Duterte na mismo gumitla. Actually, hindi nga ako gumitna Kumiling Sabihin talagang sinuportahan niya, literal, si Sec Cusi. At ibig sabihin nun, kinokontra niya ang grupo ni Pacquiao. Dahil doon, isipin nyo ito dahil doon, sana ang reaction dapat nila Pacquiao at yung grupo niya na maiingay, yan sila Ron Monsayak, si Tebes, sana ang reaksyon na lang nila, allow na lang nila. Anyway, it is the president who said, naglabas pa siya ng speech, it is the president who said na ako ang nag-utos diyan sa meeting na yan. Tapos may speech pa siya doon sa meeting na yon. So in other words, there's no doubt na ito ay basbas ni Pangulong Duterte. Ang tanong, bakit nyo pa kinokontra even after nyo ma-realize na ito ay talagang basbas ni Pangulong Duterte? Esme, maraming salamat po Yun po yung tanong. Na sana, from there, medyo naging sensitive na kayo. Kayong mga nasa panig ni Pacquiao, kayo, dapat to naging sensitibo na kayo sa nangyayari. Hindi na kayo dapat kumokontra dahil alam ninyo na ang PDP ay partido ng ating Pangulo at si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi, eto, sanction ko ito, pinatawag ko ito, nag-speech pa ako dito. So sa madaling salita, konting hiya naman.